Ako po yung nakagraduate sa Baptist Heritage Bible College. At yun po ay biyaya ng Panginoon. Ano po? Sapagkat nung kami po ay Bible student, pag pupunta po kami sa San Pedro, uwian po kami. At yung pong alis namin pagka Tuesday, alas 6 ng umaga. So darating kami sa San Pedro, alas 8. Bago mag alas 8, kaya 8 o'clock po yung time na oras po ng Bible School. Maghapon po yun. Ang uwi namin, 9:30 na. Aalis ng San Pedro. So makakarating kami ng Los Baños mga 11:30 ng gabi. At alam niyo po, nung panahon na yon ay siyempre, hindi naman ganun financially. Kaya pagpapasok kami sa Bible School, ang dala ko lang po ay lunch. Kaya pag break time, yung lunch namin ay babawasan nun namin para sa merienda. Kasabayan ko po ay si Pastor Tamoria. Magkaklase po kami sa Bible School. At magkasama din kami sa full-time ministry sa church sa Los Baños. Kaya kakain kami ng lunch, ng break time. So hati namin yung lunch. Hindi pagdating ng lunch, ay uubusin na namin yung pagkain. Pagkatapos ay sa hapon, merienda time, wala na. Buti na lang may grape juice sa San Pedro. Grape juice, tubig sa gripo. Yun po ang aming merienda. And then, pag uwi, saka palang kakain ng hapunan, 11:30. Alam nyo, misis ko, hinihintay ako niyan. Kahit alas 11 na, 11:30, at sabay kaming maghahapunan. Yun yung biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon. Year 2003, ako po yung nakapagtapos sa Baptist Heritage Bible College. At ngayon po, sa biyaya ng Pan, ay nabigyan din po ng pagkakataon na magturo sa BHBC. Ako po yung nagtuturo ngayon sa Baptist Heritage Bible College. Mga GIT students po yung aking tinuturuan. And then year 2009, kami po ay sined out ng Church sa Los Baños sa Antipolo. 2009. Kaya sa biyaya ng Panginoon, kami po ay 13 taon na sa Antipolo. At nakita ko po yung paggawa ng Panginoon. Kaya salamat pag nanatili ka sa church, hindi mo alam ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Ang Diyos natin, ang Kanya pong goal sa buhay natin ay laging tayo'y pagpapalain. Ayan po, tatandaan natin, pag tayo nanatili sa kalooban ng Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya manatili po tayo. At sige po, tayo po tumayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tayo po tumayong lahat sa paggalang sa salita ng Diyos. Buksan natin ating Bible, sa ating King James Bible, 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Basahin po natin ang verses 1 and 2. 1 Corinthians chapter 4. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. 1 Corinthians chapter 4. So, nandyan na po, say aloud, amen. Amen. Basahin po natin ng may paggalang ang salita ng Diyos. Ako po muna, and then kayo po sa verse 2. Verse 1, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Ay po'y manalangin, Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon, na inyo pong itinakda sa aming buhay, na ang araw na ito ay para po sa inyo, para kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, na kami po ay naligtas. Salamat po sa Panginoong Jesucristo na binigay po ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. At salamat din po sa simbahan na inyo pong tinatag sa dakong ito, upang ang aming buhay ay magkaroon po ng kabuluhan, Panginoon. At magamit niyo po, Panginoon, para po sa inyong kaluwalhatian. Salamat po sa simbahang ito. Salamat po kay Pastor Bong. Salamat po sa kanyang family. Salamat po sa mga faithful members. Panginoon, pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ang inyo pong salita sa umaga pong ito. Panginoon, sa aking sarili, wala po magagawa kung hindi niyo po ako gagamitin at kung hindi niyo po ako tutulungan, Panginoon. Ang nais ko po, ako po yung maging daluyan ng inyong pagpapala, Panginoon, sa inyong mga anak. Alam niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng tamang puso.
bigyan niyo po kami ng humble heart, teachable heart, at admonishable heart, Panginoon, admonishable heart. At pagpalain niyo po kung ang mga bisita po namin ay hindi pa po nakakatiyak ng langit, Panginoon, huwag niyo pong hayaan na matapos po ang aming pagtitipon sa po'y hindi po nakakatiyak ng sangkalangitan. Kausapin niyo po ang bawat isa. Patawad po, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, at kayo lang po ang aming maitaas sa umaga pong ito. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen! Pwede na po umupo. Amen! Are you happy this morning? Amen! Salamat sa Panginoon. Ano po, alam niyo po ba na hindi po aksidente ang inyong presensya ngayong umaga? At hindi rin po aksidente na ako po ay nasa inyong harapan. Apo, hindi po tayo naniniwala sa aksidente. Lahat ng bagay ay itinaon ng Diyos. Apo, lahat ng bagay ay nakaplano po yan. Ano po, sa ating Panginoon. So, dito sa binasa po natin, nabanggit po dyan yung salitang steward. Ano? Stewards. Sabi dyan sa verse 1, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. At alam po natin, ito po ay sulat sa church na nasa Corinto. Kaya ibig sabihin po, ang kausap po dito ay mga mananampalataya. Ano po? Mga ligtas na. So, mga miyembro ng simbahan po sa Corinto. So, tandaan po natin, sabi ng Bible, tayo po ay steward ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Tayo ay stewards. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So sa Bible po, yung salitang steward, 8 times sa New Testament binanggit. Yung may S ay 3 times, and then yung stewardship ay 3 times na binanggit. So pag sinabing steward, sa Tagalog ay tagapamahala. Ano? Katiwala. Ayan, so yan po ang steward. So alam niyo ba mga kapatid, ang mensahe ngayong umaga ay isa po sa doktrina na tinuturo ng salita ng Diyos. Nakikinig po kayo? Pag-uusapan natin ay patungkol po sa stewardship. So ngayong buwan ay ang inyo pong stewardship month. At alam niyo ba na kung bakit may mga members sa simbahan na sila po hanggang ngayon nananatili. Mula nung sila'y nilagay ng Panginoon, sila'y hanggang ngayon nagpapatuloy, sila'y nagtatapat sa Panginoon, sila'y nagtatapat sa ministry, nagtatapat sa simbahan. Alam niyo po kung bakit? Kasi naunawaan po nila ang katuroang ito. Stewardship. Ano po? Kaya, alam niyo pag sinabing katiwala, dapat natin maintindihan, ikaw at ako ay katiwala. Ibig sabihin yan ay hindi yan sa atin. Nakikinig po kayo? Hindi po sa atin katiwala. Ano po? Wala. At tandaan din natin, wala tayong pag-aari sa mundong ito. Tingnan nyo si Job. Si Job sa kanyang panahon, siya po ay pinakamayaman. Buksan po natin, Job chapter 1. Job chapter 1. Ang sabi ng Bible dyan sa verse 3, his substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. Sabi ng Bible, ipinakita sa atin yung kanyang substance. Ano po? Yung kanyang pag-aari. Sabi ng Bible, meron siyang 7,000 sheep. 7,000 mga tupa. Gaano karami yun, mga kapatid? 7,000. At meron siyang 3,000 camels. Alam niyo po ba noong unang panahon, yung kamelyo, ayan yung sasakyan noon. Pag naglalakbay. So, ibig sabihin, sa panahon natin, ay kung si Job nabubuhay sa panahon natin, meron siyang 3,000 kotse. Pambira, no? Kaya nga sabi ng Bible, si Job ay
the greatest of all the men of the East. Napakayaman ni Job. At alam po natin ang nangyari, mga kapatid. Nawala po yan. Yung kayamanan na yan. Pero tingnan natin sa verse 21. Anong sabi niya? Verse 21. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Makikita natin dito na kinikilala ni Job na lahat ng meron siya, lahat ay galing sa Diyos. Lahat na meron siya ay bigay ng Diyos sa kanya. Kaya nga sabi niya, the Lord gave, and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. Alam niyo kung itong si Job, kumbaga kung ito'y nabubuhay sa panahong ito at walang Diyos sa puso, ay masisiraan ito ng ulo. O kaya naman ay tatalo nito sa building. Isipin niyo lahat ng meron siya nawala. Pero bakit? Anong sabi ng Bible? Siya ay sumasamba pa rin. Nagpupuri sa Panginoon. Bakit? Kasi nga kinikilala niya na siya ay katiwala lamang ng Diyos. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Kaya tatandaan po natin, lahat po tayo ay walang pag-aari sa mundong ito. Katiwala lang po ng Diyos. Isa po pong talata, New Testament, 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, verse 7. Ang sabi ng salita ng Diyos, verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Wala tayong dala. Mamaya po, ay babalikan po natin yan. So, wala tayong pag-aari. Katiwala lang ng Diyos. Amen? Katiwala ng Diyos. So, ano yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Ito, ang buhay na ito. Meron po kaming membro nung, ito lang po, taong ito, natulog. Hindi na nagising. Tumawag yung anak niya, alas 3 sa madaling araw. Wala na yung papa niya. Yan ang buhay. Hindi tayo may hawak ng buhay natin. Amen? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Bakit? Dahil nga ang buhay ay sa Diyos. Salamat, kanina umaga ginising tayo ng Diyos. Hindi po yung alarm clock ang nanggising po sa atin. Kasi yung alarm clock, kung ilagay mo yan sa patay, tingnan mo nga kung gigising yung patay. Kahit 1 oras pa tumunog yan, hindi yan gigising. Hindi yung alarm clock ang gumising po sa atin, ang Diyos. Kaya salamat sa buhay. Na meron po tayo. So kaya ang buhay hindi sa atin, ipinagkatiwala lang ng Diyos. Kaya ang buhay dapat ginagamit ng Panginoon. Kaya nga ang sabi sa atin ng Bible, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So dapat ang buhay ay ibinibigay sa Diyos. Ipinapagamit sa Panginoon. Holy! Ibinubukod mo. Kapagkat yan ay sa Diyos. Pag-aari yan ng Diyos. Kaya ang Kristiyano hindi namumuhay sa kasalanan. Ang kasalanan ay kinamumuhian. At yan ay tinatalikuran. Hindi yan niyayakap. Sapagkat ang buhay natin ay sa Diyos. Sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Be holy in all manner of conversation. Sa lahat ng uri ng pamumuhay. So tayo po ay katiwala lang ng Diyos, mga kapatid. Manager. So ang ating lesson po ngayong umaga, that's the principles of stewardship. Number 1, stewardship recognizes God is the owner of all things. Stewardship recognizes God is the owner of all things. So dapat kilalanin po natin ang Diyos na siya po ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Sabi ng Bible, buksan po natin, Psalm 24 verse 1.
Psalm 24, verse 1. Ang sabi ng Biblia, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. Amen? Sabi ng Panginoon, the earth is the Lord's. Ang mundo ay sa Panginoon. Lahat ng nasa mundo, and they that dwell therein. Another verse, Psalm 50. Psalm 50. Bukas po tayo ng Bible. Psalm 50 verse 10. Psalm 50 verse 10. For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof. Lahat, sabi ng Bible, ay pag-aari ng Diyos. Nung pinanganak tayo, sabi ng Bible, we brought nothing into this world. Sino dito pinanganak, may dala-dala na siyang 1,000 piso? Sino dito pinanganak, nung siya'y pinanganak, may dala-dala siyang susi ng sasakyan? Hawak-hawak na niya yung titulo ng lupa. Sabi ng Bible, we brought nothing into this world. Ano po? Wala tayong dala. Nung tayo ay lumabas sa bahay bata ng ating ina, wala tayong dala. Kaya nga, nung umiyak tayo, anong sigaw? Nung baby, wow! Sa Bisaya ay wala. Diba? Wala! Wala tayong dala, mga kapatid. Bakit meron ka na ngayon? Pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya lagi nating ilagay sa puso po natin, mga kapatid, na wala tayong pag-aari. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Sa Diyos po yan. Kaya nga ang utos ng Diyos, isa sa utos ng Diyos, first fruits. Ibigay mo yung first fruits offering sa Panginoon. Buksan natin yung Bible, Exodus 23. Exodus 23. Exodus 23 verse 19. Exodus 23 verse 19. Ito po sabi ng Bible, verse 19. The first of the first fruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. Thou shalt not sit a kid in his mother's milk. So yan po ay utos pa noon ng Diyos sa kanyang mga anak. Yung first fruits, saan mo dadalhin? In the house of the Lord. Chapter 34. Chapter 34, verse 26. Exodus 34, verse 26. The first of the first fruits of thy land thou shalt bring unto the house of the Lord thy God. Thou shalt not sit a kid in his mother's milk. Sabi ng Bible, yung first fruits of thy land, dadalhin mo sa house of the Lord. Sa atin po, yung first fruits, ang katumbas niyan sa atin ngayon, ay yung isang buwan. Ano nakita mo? Sa buong isang taon, dapat meron kang first fruit sa Panginoon. Kaya nga ibibigay mo yan, dadalhin mo yan sa house of the Lord. Hindi, punta po tayo sa Nehemiah chapter 10. Nehemiah chapter 10 verse 26. 35 po, 35, verse 35. Nehemiah chapter 10 verse 35. And to bring the first fruits of our ground and the first fruits of all fruit of all trees year by year unto the house of the Lord. So maliwanag, ano po, saan mo dadalhin ang iyong first fruits? Sa house of the Lord. Sa church sa ating panahon. Amen? Ano ang sabi dyan ay year by year. Kaya nga, taon-taon,
dapat ang isang anak ng Diyos ay naghahandog ng kanyang first fruit sa Panginoon. Taon-taon. Kaya nga, taon-taon natin ibinibigay yung ating first fruits sa Panginoon. Huwag kang matatakot, kapatid. May pangako ang Diyos. Proverbs 3 verse 9. Honor the Lord with thy substance and the first fruits of all thine increase. Verse 10. So shall thy barns be filled with plenty. Yan ang pangako ng Diyos. Di ba sa tithes, ang pupunuin lang ng Diyos ay yung ating room. Tama? Yung room. And there shall not be room enough to receive it. Pag ikaw ay tapat sa tithes. Pero pag nagbigay ka ng first fruits, hindi lang yung room, kundi yung barns. Yung kamalig. Yun ang pupunuin ng Panginoon. Kaya ang Kristiyano hindi dapat matakot na sumunod sa utos ng Panginoon. Huwag kang matakot, kapatid. Salita ng Diyos yan ang sinusunod mo. Amen? And kailangan nating gawin, mga kapatid. So kaya nga, una, dapat ma-recognize natin that God is the owner of all things. Sa Kanya galing po lahat yan. Pastor, nag-aral ako, nagsikap ako, pinagpawisan ko to, Pastor. Pinagtrabuhan ko ito, inipon ko ang pera na ito. Tama ka doon. Pero ito, tandaan mo, buksan natin. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. Verse 18. Deuteronomy chapter 8 verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it is this day. Ano sabi po ng salita ng Diyos? Alalahanin mo ito, that it is He that giveth thee power to get wealth. Sino nagbibigay ng buhay sa atin? Ay mga workings, mga nagtatrabaho sa labas. Sino nagbibigay ng kalakasan araw-araw? Saan galing yung lakas? Na meron po tayo. Saan galing yung karunungan? Na meron tayo. Sino nag-iingat sa atin pag tayo naglalakbay? Doon sa amin, grabe aksidente ho doon nung isang linggo lang. Kasi meron po doon pababa, yung truck nawalan po ng preno. Dire-diretso, ang ginawa niya, binangga niya doon sa mga nakaparking sa gilid. Merong nadaling motorcycle, may dalawang sakay. Alam niyo nang wala, tanggal ang ulo. 4 yung patay. Hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Panginoon eh. Kaya mga workings, kayo nagbebiyahe araw-araw, salamat sa Panginoon pag nakauwi ka pa ng buhay. Yun ay pagpapala ng Panginoon. Yun po ay pag-iingat ng Panginoon. Hindi dahil magaling kang magmaneho, kundi ang Diyos ay kasama mo. Kaya wag mo sasabihin, akin to, pinaghirapan ko to. Tandaan mo, mas maraming trabaho ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga i-recognize mo that God is the owner of all things. So yung nagbibigay ng karunungan doon sa trabaho mo, ba yung mga ginagawa mo doon araw-araw, sino nagbibigay sa'yo ng wisdom? Kaya nga dapat tanggapin natin ang katotohanan na meron tayo ngayon sapagkat napakabuti ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Alam niyo kung bakit may mga Kristiyanong yumayabang? Pagka may pera na, pagka may naabot na sa buhay, yumayabang kasi hindi kinikilala ang Diyos na siyang nagmamay-ari ng lahat, na sa Kanya galing lahat, at tayo ay steward lamang ng Panginoon. Kaya nga wala ho tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Kung ikaw man ay may naabot sa buhay, kung ikaw man ay may pinagpala materially ng Panginoon, lahat po yan, mga kapatid, ay sa Panginoon. At nakakalungkot niyan, may mga Kristiyano, pag nagbigay sa church, ay magmamalaki.
Hindi mo naintindihan, ikaw ay instrumento lamang ng Diyos. Kaya nga number 1, stewardship recognizes God is the owner of all things. Kaya kung nakakapagbigay po tayo, purihin ang Panginoon. Amen? Dapat pasalamatan ang Panginoon dahil kaya tayo nakakapagbigay. Dahil siya ang unang nagbigay sa atin. Dahil tayo ay binigyan ng Diyos. Kaya tayo nakakapagbigay. Kaya salamat sa mga faithful members. Alam niyo yung attitude na sayang. Sayang naman tong pera ko. Yan po ay attitude ng unsaved. Pagka meron ka bibigay sa simbahan at ang isip mo, sayang. Kapatid, hindi sayang yan. Sapagkat yan ay pagpapalain po yan ng Panginoon. So mga kapatid, katiwala po tayo ng Diyos. Ano po? At kailangan i-recognize natin na lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Okay, and then number 2, stewardship recognizes we are the managers. We are the managers of all God has entrusted to us. Tayo po ay manager lamang. Tagapamahala ng Diyos. Yung stepfather ko po ay doon sa Los Baños, meron pong may lupa po doon. May get 1,000 square meters sa may Los Baños. At siya po yung pinagkatiwalaan. Binata pa yung stepfather ko. Nandun na siya. Hanggang sa kinuha na ng Panginoon yung pinakamay-ari, mga anak na lang ngayon. Pero alam niyo po ngayon, yung stepfather ko, binigyan po ng 150 square meters. Doon sa lupa na more than 1,000. Doon binigyan siya ng 150 square meters. Dahil yung stepfather ko ay naging mabuting katiwala. Kasi ang mga tanim po doon, sa Los Baños po yun, may durian, may mangga, may santol. May durian po doon. Pag may bunga yun, dinadala ng stepfather ko doon sa may Kabuyaw yung may-ari, Kabuyaw, Laguna. At binigyan po siya ng bahagi ng lupa doon. Bakit? Kasi naging mabuting katiwala. Mga kapatid, steward tayo ng Diyos. Amen? Tandaan mo, yung meron ka ngayon, sa Diyos yan. Tayo ay managers ng Diyos. Tayo po ay katiwala ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga dapat maintindihan natin na ang nais ng ating Master, yung nagkatiwala po sa atin, nais niya na tayo ay maging good and faithful steward. Ang gusto po niya ay tayo maging mabuti at tayo maging tapat na katiwala ng Panginoon. Kayong lahat ng meron ka, maging mabuti kang katiwala ng Panginoon. Kaya pag binigyan ka ng Panginoon, paano ka magiging mabuting steward? Unahin mo ang Panginoon. Pag natanggap mo yung sweldo mo, unahin mo ang Panginoon. Kaya ano sabi? Matthew 6:33, ang sabi ng Panginoon, but seek ye first. Kaya pag may blessing ka natanggap, first, ang Diyos. Hello, amen? Hindi siya pangalawa, hindi siya pangatlo, at lalo na hindi panghuli ang Diyos. Una ang Diyos. Kaya pag natanggap mo na yung sweldo mo, ang gagawin mo hindi ganito. Kunin mo yung mga bills mo, lahat. Tapos yung natira, Panginoon, ito na sa'yo. Kaya minsan, yung Kristiyano, wala na naibibigay. Kasi ang Diyos ay panghuli sa Kanya. Pero kapatid, ang nais ng ating Master, siya dapat ang una. First, God. First, seek ye first. Kaya pag may natanggap ka na blessing, una ang Diyos. Unahin mo yung tithes mo, love offering mo, lot and building offering mo, lahat ng commitments mo, unahin mo yan. Yung natira, yun yung pagkasyahin mo. Mukhang ayaw nyo. Ay, di ba kiniklaim natin yung Matthew 6:33? Memorize mo pa nga eh. Pero dapat nung i-practice, God first. Pag may natanggap ka, una ang Diyos, hindi po siya pangalawa. Lalo na, hindi panghuli. Ang ginagawa ng maraming Kristiyano, huli ang Diyos. Kukunin mo na lahat ng gastusin niya, lahat. At yung natira, 20. Panginoon, ito sa'yo. Mali.
God first. Una ang Diyos. Kaya nga sa lahat, pagka, di ba, sa pananambahan, una ang Diyos. First day of the week sa Diyos. Sunday. Ganon din, first fruit. Hello, amen? Una ang Diyos. Kaya dapat yung first fruit ay ibigay sa Panginoon. At pag may blessing na natanggap, unahin ang Panginoon. Tithes, lahat ng mga commitment mo, yung matitira, yun yung pagkasyahin mo. Yun yung tinatawag natin na living by faith. Hello, amen? Nabubuhay ka sa pananampalataya. Bakit? Kanina narinig ko pag sinabing faith, faith is taking God at His Word. Tatanggapin mo yung salita ng Diyos, susundin mo yung salita ng Diyos. Kaya nga tayo ay the just shall live by faith. Dito tayo nabubuhay. O kaya simula ngayon, unahin mo ang Diyos. Tingnan mo ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pagpapalain nga ng Diyos. God first. Stewardship recognizes we are the managers of all God has entrusted to us. O kaya yung time mo, unahin mo ang Diyos sa time mo. Amen? Pag Sunday, bigay mo yung buong Sunday sa Panginoon. Pagkagising mo, unahin mo ang Panginoon. Yung talents mo, bigay mo yan sa Panginoon. Lalo na yung treasure po natin. Ibigay po natin sa Panginoon. Kaya nga sa budgeting ng isang Kristiyano, priority niya ay Diyos. God first. Ano po? Bago tayo. Managers. Tayo po ay managers. Make God's agenda your agenda. Make God's will your will. Dapat yan po ang ginagawa ng mga managers ng Panginoon. Dapat ang nasusunod, hindi tayo, hindi ako, hindi ikaw, kundi ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat tayo po ay managers ng Panginoon. So number 1, stewardship recognizes God is the owner of all things. Number 2, stewardship recognizes we are the managers of all God has entrusted to us. Number 3, stewardship recognizes there will be an accounting. There will be an accounting of how we manage all God entrusted to us. There will be an accounting of how we manage all God entrusted to us. Tandaan mo, kapatid, lahat tayo, if you are saved, haharap tayo sa Panginoon, sa judgment seat of Christ. Kung unsaved ka, doon ka harap sa great white throne judgment. At pagkatapos niyan, ibubulid sa lake of fire. Kaya kung hindi mo patiyak ang langit, dapat matiyak mo. At ang daan sa langit, hindi simbahan. Hindi good works. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus ang daan patungo sa langit. Ang gagawin mo lang, magsisi ka ng iyong kasalanan, tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon sariling tagapagligtas. At pag ginawa mo yan, bibigyan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Pero kung ikaw ay ligtas na, tandaan mo, haharap tayo sa judgment seat of Christ. Buksan po natin ating Bible, Romans 14. O, nakikinig pa po ba kayo? Amen. Romans 14. Romans chapter 14. Verse 12. Ito po sabi ng salita ng Diyos. Romans 14, verse 12. Basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. Verse 12. Ready, read. So then, every one of us shall give account of himself to God. Pansinin natin yung salitang every one of us. Lahat ng ligtas. And then yung salitang himself. Ang ipagsusulit natin sa Diyos ay ang ating sarili. Hindi yung katabi mo. Hindi yung kasama mo sa bahay. Kaya wag mo idadahilan yung mga nakikita mo kaya hindi ka nagbibigay. Kaya hindi ka nagtatapat sa Panginoon kasi may mga nakikita ka na hindi tapat. At sila yung dinagawa mong alibay sa Panginoon. Ang ipagsusulit mo ay ang sarili mo sa Panginoon. Kung paano mo pinamahalaan yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Sabi ng Bible, himself. So then every one of us shall give account of himself to God. Hindi mo ipagsusulit yung magulang mo
sa Panginoon. Hindi mo ipagsusulit yung anak mo sa Panginoon. Hindi mo rin ipagsusulit yung kapatid mo sa Panginoon. Ang ipagsusulit mo ay sarili mo sa Panginoon. Kung papaano mo pinamamahalaan yung mga pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. So, yan po sabi ng Bible, may araw ng pagsusulit. Harap po tayo, every one of us. Kaya nga magpasalamat tayo sa Panginoon. May pastor na tayo po ini-encourage na dapat ibigay ang buhay sa Panginoon. May pastor na ini-encourage tayo na unahin ang Diyos. Bakit? Pagharap mo sa Panginoon, hindi ka mahihiya. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon. Can you imagine yung pastor po ninyo, tatayo dito, hindi nyo alam yung pain na meron siya, pero sasabihin sa inyo, are you happy today? Are you happy this morning? Na kahit may problema, pinapasaya pa rin tayo. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa mga kapatid. Bakit? Kasi nga ang gusto ng mga preachers, lahat tayo harap sa Panginoon nang hindi tayo mahihiya. Bakit? Dahil sinunod natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, bawat isa po na nandito po ngayong umaga, lahat ng gagawin natin, dapat may tamang motibo. Huwag kang mag-commit sa first fruits na mali ang motibo. Itama para yan po ay, kaya nga ano sabi? Honoring God with our first fruits. Na ang dapat ang naitataas ay ang Diyos. Kaya ko ito ibibigay. Kaya ako mag-commit. Gusto kong itaas ang Diyos sa aking buhay. Magbigay tayo ng may tamang motibo. Colossians 3 verse 23. Colossians 3 verse 23. Ang sabi ng Bible, verse 23, and whatsoever you do it heartily as to the Lord, and not unto men. So gawin mo yan para sa Panginoon. Sapagat ang nais natin ay mabigyan ng lugod ang Panginoon. Kaya magkukumit tayo sa first fruits. Para bigyan lugod ang Panginoon. Amen? Para i-honor ang hindi para palakpakan ng tao, hindi para hangaan ng tao, kundi para papurihan ang Diyos. O kaya bigay po natin yung ating commitment, mga kapatid, sa first fruits offering po natin. According to our verse, sabi ng Bible, 1 Corinthians 4 verse 2, moreover, it is required in his stewards that a man be found faithful. Kaya habang nabubuhay po tayo, dapat gawin natin, maging tapat tayo sa mga pinapagawa ng Panginoon po sa atin. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, sabi ng Bible, be found, masumpungan tayo na faithful ng Panginoon. Alam niyo, pag tinignan natin yung, kasi ang Book of Acts, yan po ang ating pattern. Ay matindi mga sacrifices nila, mga kapatid. Buksan natin, Acts chapter 4. Acts chapter 4. At kung meron ka nito, pwede mo itong gawin. Acts chapter 4, verse 34. Ang sabi ng Bible, verse 34, neither was there any among them that lacked. For as many as were possessors of lands or houses, ano pong ginawa nila? Sold them. And brought the prices of the things that were sold and laid them down at the apostles' feet. So yan po ay nilagay sa simbahan, mga kapatid. O may mga sobra-sobra man naman bahay ay binigay na lang nila sa, binigay sa simbahan. Amen? Ayan po yung mga ginagawa noon, verse 35. Verse 36, and Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. So, ganun din ginawa ni Barnabas. Nag-sacrifice. Kaya mag-sacrifice po tayo, amen? Alam mo kung magkano yung first fruit mo. Ikaw nakakaalam niyan. Hindi yan alam ng pastor, ikaw nakakaalam. Ibigay mo yung tama na first fruit. Ang katumbas niyan ay isang buwang
kinita po natin. Sa isang taon, dapat makapagbigay ng first fruit ang isang mananampalataya. So pagdating sa chapter 5, yung mag-asawa, ginaya. Di ba? Sa chapter 5, si Ananias and Sapphira. Kaya lang, nagsinungaling po sila. Yung commitment nila, o yung dapat ibigay nila sa Panginoon, hindi nila binigay. Anong ginawa ng Diyos? Patay. O kaya yung dapat ang ibigay natin. Amen? Huwag nating dadayain ang Panginoon, mga kapatid. Ano? It is our privilege na pagkatiwalaan ng Diyos. Pribileo po natin, mga kapatid. Kaya huwag tayo maging masamang katiwala ng Panginoon. Dapat ang goal ng bawat isa ay maging good and faithful steward ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang pagbibigay ng first fruits ay pagpapakita na tayo ay nagpapasalamat sa mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ano bang ginawa sa iyo ng Diyos? Di ba niligtas ka ng Diyos? Di ba binigyan ka ng buhay na walang hanggan? Sinarado sa iyo ang impyerno, binuksan sa iyo ang langit? Di ba yun ang ginawa ng Diyos sa atin? Yung anak ng Diyos, nagkatawang tao para sa iyo, para sa akin. Yung ating first fruits ay pagpapasalamat sa mga ginawa ng Diyos sa atin. Anong ginawa ng Diyos sa atin? Nasa pandemic tayo, pero hanggang ngayon buhay ka pa. Dapat makita mo yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. At yung first fruits ay pagpapakita na tayo ay nagpapasalamat sa mga ginawa ng Diyos sa atin. At hindi lang po sa mga ginawa ng Diyos sa atin. Ang first fruits din ay pagpapakita natin sa Diyos na tayo din ay nagpapasalamat sa gagawin pa ng Diyos. Hello, amen? Pinapakita natin na nagpapasalamat na tayo sa gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya kapatid, huwag mong ma-miss ang first fruits offering. Ikaw ay miyembro ng Christian Bible Baptist Church Imos, huwag mong hahayaan na lilipas yung taon na ito na hindi mo na ibigay ang first fruits mo sa Panginoon. So ngayong umaga, let us be good and faithful stewards of our God. Tayo po'y tumayo pong lahat. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Magkaroon po kami ng realization na kayo po ang nagmay-ari ng lahat. Kami po ay managers lamang ninyo, Panginoon. At tulungan niyo po ang bawat isa. Huwag kaming padadaya sa dyablo. Sasabihin niya sa amin, sayang. Pag kami nagbigay ng buhay sa inyo, sayang. Pag kami nagbalik ng tithes, nagbigay ng offerings, ng first fruit offerings, tulungan niyo po kami, Panginoon. Makita namin ang liwanag ng inyo pong salita. Na isang araw kami po ay haharap sa inyo at magsusulit kung papaano namin minanage ang lahat po ng pinagkatiwala niyo po sa amin. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa dakong ito. Ginawa ko po, Panginoon, ang aking bahagi. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa puso po ng inyong mga anak. Salamat po, Holy Spirit, sa paggawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Dalangin po namin to sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo na natili, nakapikit, nakayuko. The message is very clear that we are only as stewards of God. We are only manager and we are accountable one day. Harap tayo sa Panginoon. Kaya maliwanag po ang salita ng Diyos. If the Lord speak to us through this message, habang tinutugtog kahit panyaya, sige po. Nais pa natin, pagkatiwalaan pa tayo ng Diyos.
Sige po, lumapit ka sa Panginoon. Lord, pagkatiwala pa ako ng higit pa sa pinagkatiwala mo sa akin ngayon. If you want to bless by God, when it comes to stewardship, why not come in the altar? Diyan sa building to, nais mong nangusap ang Diyos sa iyo sa pamagitan ng mensahe, sa pamagitan ng mensahe ron ng ginamit ng Diyos ngayong umaga. Why not kneel down in the altar and talk to God? At hingin mo sa Diyos, Lord, pagkatiwalaan pa ko ng mas malaki. Sige po. If you want to be a steward ng Diyos itong taong ito, why not come? Pinagkatiwalaan ng Diyos ng buhay. Habang tayo nabubuhay, sige po, ang Diyos din magtitiwala sa atin. Why not come in the altar? Kausapin natin ang Panginoon. Sige po. Ipanalangin mo sa Diyos kung magkano ang ibibigay mo sa Panginoon. Kung ano ba ang karapat-dapat ang first fruit natin para sa Panginoon. Sige po, ilapit mo yun sa Panginoon. Ihandog mo yun sa Panginoon. Lord, ito ang amount na nais kong ibigay sa iyo, Panginoon, this year. Pinapanalangin ko, Panginoon, na nawa, idadaan mo lang sa akin itong blessing na ito. At yun po ang ibibigay ko first fruit para sa iyo. Sige po, we are only stewards. We are only manager. And we are accountable sa mga bagay na pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin. Sige po, panalangin natin sa Diyos na lalo ka pang mapagkatiwalaan ng Diyos nang higit pa sa ngayon. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Lumuhod ka. Kayo po ang Diyos ang may usapan. Mag-usap kayo ng Diyos. Mag-usap kayo ng Panginoon. Sige po, kayo lang po at ang Diyos nakakalam. Kung magkano ang ibigay mo para sa Panginoon. Sige po. God knows. He knows the accounting of your income. He knows everything. Even the very hairs of your head are numbered by God. Sige po. Kausapin natin ang Panginoon. Lord, give me more blessing this year. Sige po. Kausapin natin ang Panginoon. God is talking to you. God is interested to listen to you, whatever your commitment today. Sige po. Don't go home without making commitment to God. Don't go home without making decision to God. And make right decision and ask God to give you wisdom and ano ang ibibigay mo para sa Panginoon. And first of all, ibigay mo muna ang buhay mo sa Panginoon. We cannot give everything to the Lord without first giving ourselves, giving our life to God. Bigay mo natin ang ating buhay sa Panginoon. And every commitment will follow. Ano man commitment natin, first fruit commitment, whatever commitment that we have today, it will follow. Basta ang una, ibigay mo sa Panginoon ang iyong buhay mo. And everything, material things, financial things will follow. Sige po, tusapin natin ang Panginoon. Ipag-pray mo sa Panginoon bago ka pumirma sa commitment. See to it na nag-usap na kayo ng Diyos. Na yan po, ang mga pinirmahan mo ay gampanan mo yan. No? May usapan kayo ng Diyos. At sa Diyos ka nangako, hindi sa church, hindi sa pastor, hindi ka naman, kundi nangako ka sa Diyos na may-ari ng lahat, the honor of everything. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Sige po, make us commitment to the Lord. Sige po, panalangin mo, Lord, ilagay mo sa puso ko ano ang amount na ibigay ko sa iyo, Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Panginoon for a while. Sige po, lumod ka wherever you are, kausapin natin ang Diyos. Kung mag-commit ka sa Panginoon, pagkatiwalaan ka pa ng Diyos ng mas higit pa sa pinagkatiwalaan ng Panginoon dati. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. May i-increase ka ng Panginoon. Increase also your first fruit. In-increasean ka na ng Diyos eh. No? Honor the Lord with thy first fruit and all thy increase. I-increasean natin. Oo. Kung nagbigay ka last year, i-increasean mo ngayon. Oo. Lalo kang pagkatiwalaan ng Diyos na mas malaki pa. Sige, kausapin natin ang Panginoon.
Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. Thank you for our speaker this morning, Pastor Bob. Continue to bless him also, and also his wife and his family and the church, si BBC Antipolo, Panginoon. Continue to bless them, O God. Use him mightily, Panginoon. Salamat po sa challenge, Panginoon. Thank you for great revival from heaven this morning. Thank you, God, sa mga salita ninyo, Panginoon. Thank you for the principles that Thou hast taught unto us this morning, the principle of stewardship. Lord, pagkatiran pa kami, salamat sa inyong mga anak na lumapit, Panginoon. You know their commitment, O God. You know their decision, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Thank you for the wisdom that was bestowed upon the servant, O God. Thank you, God. The Holy Spirit, salamat sa inyong presensya, Panginoon. Salamat po sa mga ninyo, Diyos, ngayong maga. Salamat po sa mga nag-commit, Panginoon, na gumawa ng desisyon. Thank you, O God. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan na hindi patiyak ang langit at buhay na ulanggan, Lord, kausapin po kami, Panginoon. And what we need is admit that we are a sinner. Believe on the Lord Jesus Christ and call upon the name of the Lord. Kami ay maliligtas. Sige po, kung mayroon man sa aming kalagitnaan, hindi pa ligtas. Nais na niyan mo sa Panginoong sa Kristo. Sabihin mo, Panginoon, ako ay nagsisisi ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. At bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At yan ang pangako ng Diyos sa atin. Sa mga tumanggap at may kasamang pagsisisi, tanggapin mo si Jesus, mayroon kang buhay na walang hanggan. Dumating man sa atin ng kamatayan dito sa lupa, mayroon tayong buhay na walang hanggan doon sa langit. Salamat po sa umaga, Panginoon, sa mga anak ninyo lumapit. Bless them, O God. Bless their commitment and decision, Panginoon. Sa mga kapatiran namin hindi nakasama may karamdaman, pagalingin mo, Panginoon. Mga kapatiran namin mga problema, tulungan mo sila, bigyan mo sila ng solusyon, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat isa na narito. Thank you for the presence of God and more power for the presence of the Holy Spirit in our midst, O God. And we bring back all the glory and honor to the name of God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. What a great message this morning. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Okay, medyo maaga pa, no? Kaya salamat sa Panginoon. Alright, and if you want also to give love gift to our speaker, amen? Ilagay mo lang dyan sa others, no? If you want to give, you are blessed by the message. And ito po ay tinuruan tayo ng Diyos ng prinsipyo. Paano pa tayo pagkatiwalaan Diyos na mas malaki? You are welcome if you give love gift to our speaker. Amen? Lagay nyo lang dyan sa others, no? For our speaker. And also, magkaroon tayo ng commitment, no? I-distribute na lang natin yung isulatan nyo lang dyan, no? Whatever amount you have prayed to God, no? Ni-commit mo sa Panginoon. Isulat mo lang dyan, name, amount, and signature. And then, yung copy dito po, furnished copy. Yung kulay puti, ilagay nyo lang sa offering. For record purposes, at ipag-pray po natin yung amount na pinangako mo sa Diyos, ipanalangin natin yan sa Panginoon hanggang ma-fulfill natin, no, ang ating commitment sa Panginoon. Salamat din sa mga kapatiran, no? Yung iba sa atin na-fulfill na nilang first fruit. Amen. Hindi pa sila nakarinig ng mensahe ng challenge ng first fruit. Iba sa atin nakatapos na ng first fruit. Amen. Sige, tuloy natin. Kayo, fill up kayo. Yan. Pagkapos yung pirma, yan. Sa inyo na itong kape. At pag napirma nyo na, yan ipalaminate ninyo. Para hindi mawala. No? Yan. Para hindi mabasa. Yung ating commitment. This is only for members. Sa mga members lang po ito. Sa ating, kung member ka ng simbang ito. No? Yan. Kaya kung sige, sa mga usher natin, distribute natin ng natin bago tayo mag-offering sa Panginoon. Distribute muna natin. Distribute muna natin. Sa mga bisita natin, you are not obliged to give, no? And ito is para sa mga members lang po, no? Yan. Sa mga bisita natin, ay bago kayo mag-fill up ng first fruit, ay magbabaptize muna kayo. Amen. Okay.
Kung pinagpipray nyo na, may nagtanong sa akin, Pastor, paano yan? Yung wala akong monthly. Oo. Yung weekly, yung sahod mo every week, no, halimbawa 1,000 ang isang linggo mo, i-times mo lang yan, ilan ba ang isang linggo sa isang buwan? Oo. Merong 5, merong 4. Kaya mamili ka kung 5. Gusto mo 4, no, magkatipid ka. Kung gusto mo 5, kasi may buwan na 5 weeks, mayroong 4. Kaya mamili ka lang dyan sa 5 o 4. Gusto mong papalain, di i-times mo sa 5. Amen? Kasi may nagtatanong sa akin, Pastor, weekly lang kasi ako, nagpapadyak lang ako. At ang kita ko isang araw ay isang linggo ay 1,000. I-times mo lang sa 5. I-times mo lang sa 4 kung ilang linggo gusto mo. Yan po, no? Yan lang ating idea dyan. No? So mga binibless na ng Diyos dyan, no? Sige. Kung naka-decide na kayo, isama nyo lang mamaya sa offering. You know? If you are encouraged also to our speaker this morning, you can give also love gift for him. No? Lagay nyo lang dyan, love gift to our speaker if you are blessed by the message. Amen. What a great message. Amen. Oo. Magandang mensahe yan. Okay, habang kayo ay habang kayo nagsusulat, tuloy-tuloy na rin natin yung ating Sunday regular offering. Sige. I-ano na rin natin yung para sabay na yan mamaya. Kung di pa kayo decided, ipag-pray nyo. Kung decided na kayo, alam nyo na, sige, sulat mo na. Huwag kayong matakot. Ang Diyos magbibigay niyan. Oo. Wala naman tayo eh. Ang Diyos ang magbibigay ng ating ibibigay. Eh bakit ka matatakot? Ang Diyos din ang magbibigay niyan. Idaan lang yan sa iyong kamay. Siyempre, pag ang Diyos nagpadaan sa iyo, magpadala sa iyo, maambunan ka, kapatid. Oo. Parang hose yan. Ang hose, dinadaanan ng tubig yan. Pero hindi maaari ng hose hindi mabasa. Sa makita ng hose na tuyo, dumaan ng tubig, basa. Kung diadaan ng Diyos ang blessing yan sa iyo, mababasa ka rin ng blessing. So, hindi lang ambon, bagyuhin ka ng blessing ng Panginoon. Yan ang bagyo na hindi nakapinsala. Pagpalain ka ng Panginoon. Sige po. Nawa, bagyuhin kayo ng blessing itong linggong ito. Itong taong ito. Amen. December 18 pa po yan. December 18, 2022. Hindi 2023. Kasi 23, baka babalik ng Panginoon. Hindi natin maibigay. Sige, distribute na rin natin yung tithes and offering. No? Sa aming mga naka-online, you can send your offering in your convenient way. Nandyan po sa screen. No? Sige, tuloy na rin natin ibigay ang ating regular offering habang sila ay pumipirma. Isama nyo lang dyan din yung napilapan nyo, yung kaputol na maliit. Yan. For record purposes. Ay, pag-pray po. No? Pinagpipray ko, nilagay ko sa folder yan. And from time to time, pinagpipray ko yung mga nag-commit, Lord, i-provide mo Diyos sa kanya, kay kapatid na ito, ang kanyang first fruit, Panginoon. No, bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon. Kaya lagi ko ipagpipray yan. Hanggang December 18. No, ipagpipray ko po yun. At kung hindi ka pa magbigay ng December 18, ididiretso ko pa yan hanggang 31. Oo. Pag January 1 na, iba na yun. 2023 na. Kaya yun. Sige, distribute mo na, bro. Ay, na-distribute na. Sige, i-distribute mo na yung ating mga sobre. Isama na nila yan. Andiyan na mo. Andiyan na pala. Sige. Ipanalangin na lang pala natin. Nakala ko hindi pa nabili. And we have a candidate for baptism today. No? And mayroon na palang may tubig na pala dyan naka-ready. Ready na ba yung mga baptismo natin? Sige. Pag-pray po na natin ating kaloob. Amen. Tayo po ay mag-pray para sa ating mga pagkakaloob. Dakila namin Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na kami makapakinig ng iyong salita, Panginoon, about
sa pagbibigay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami ay binigyan niyo po ng privilege na mapagkatiwalaan, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na yung pinagkatiwala. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, sa mga pagpapala, Panginoon, na aming natanggap sa aming buhay, sa aming bawat pamilya, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. And I pray, Panginoon, na maging masayahin kaming Kristiyano sa aming pagbibigay, Panginoon. I pray, itama niyo po ang aming mga pagbibigay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito'y isit niyo po yung mind namin, Panginoon, na yung pagbibigay ito, Panginoon, ay ito po yung daan sa blessings, Panginoon, na ibibigay sa amin. At ito po, Lord God, upang kayo po'y mapuri, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, salamat po sa aming pastor, sa mensahero, Panginoon, na nag-encourage sa amin, Panginoon, upang ibalik ang aming first fruit offering, Panginoon, at ang aming mapagkatiwalaan pa kami, Panginoon, sa lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong ito. And I praise ngayong umaga. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po ang bawat isa ng wisdom, how to generate income, Panginoon. At kami po'y naniniwala na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay hindi po sa aming sarili. Kung anumang meron kami, Panginoon, kami lang po ay yung pinagkatiwalaan, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo pong wisdom sa mga kapatiran, Panginoon, na nakasubok na po ng first fruit. Sa mga kapatiran, Panginoon, at tapat, pagpalain niyo po sila, Panginoon.